morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ano ka ba? Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan, mga titos, mga titas. Ano lang po ito, update lang po ito. Ang dali lang po, mamay po ako. Mas maganda yung microphone ng yung headset Update lang po ito doon sa nangyaring kaso ni Yexel Sebastian at a certain yung girlfriend niya si Mikey Agustin. O si Yexel po, mga kababayan ko, Sebastian, influencer po ito, kung di nakikilala. Last year ko pang vlog to last year ba or mga January maybe. Update lang po ito. Siyempre pag influencer, ang mga followers, mga subscribers magtitiwala sa kanya. O, nakikita niyo mga nasa harapan nila. Bundles of money. That is 1,000 peso bill, mga kababayan ko. May 500 pa. Ang siste kasi, mga kababayan ko, naku, ano kayo sasabihin ko na para hindi masaktan yung mga bato-bato sa langit, ang tamaan ay kasalanan nyo, mga kababayan ko. Naghangad po kayo ng malaki po ang bulik. Ang bumalik sa inyo ay sapal. Tapon po, mga kababayan ko. Meron kasing scheme ito si Sebastian. Pero ang sinasabi niya po, biktima din po daw siya. Siya po rin ay nag-invest po. O bakit may mga, sana galing itong mga perang to, itong bundles of money? Alam niyo ba, ang katanungan nito is, kasi mga kababayan ko, pag mga ganyan po, nabibigyan kayo ng 3.5 to 5.5%, ay red flag na po yan. Delikado po yan, red flag na po yan. Diyos ko. May isang OFW po, nakakaawa rin nag-invest siya ng 700,000 pesos. So, ang babalik doon, mga 35,000 pesos a month. Di umano. Wala pong nangyari, mga kababayan ko. Kasi ang minimum na investment na hinihingi, di umano, ng kampo ni Yexel Sebastian is 1 million pesos. Sabi niya, hindi raw siya yan. Hindi raw siya may-ari. Ang dami po naghahabol po. Yung nakaraan buwan po, yung November ata, marami nagreklamo kay Rapi Tulfo. Wala rin po nangyari. Pero itong buwan na to, sinampahan na ng DOJ or NBI ng kasong large scale, syndicated stapa ba yun? Correct me. At saka yung about sa SEC ruling. Wala. Hindi pa siya bumabalik, mga kababayan ko. O sayang po, ito yung balita, mga pasensya na po ang sasabihin ko lang po doon sa mga invest. Kasi pag mga ganyan na Ponzi scheme, pyramid scheme, malabo na po maibalik po yan. Maidemanda nyo kung sino man ang promotor nito, hindi na maibabalik ng buo yan. O for example, nag-invest kayo ng 1 million pesos. Ang possibility po nga, hindi na maibabalik ang 1 million yun po. Or maybe, baka maibalik sa inyo 100,000 na lang. May mga ganun Sa insurance company nga, timo, legit na insurance company nyo nadali pa kami. Maraming nadali ng isang insurance company, educational plan. Daming nadali sa amin nun. Legit yun may lisensya sa SEC yun. Sa insurance commission, meron yun. Wala nagkaroon ng bad investment yung Anyway, ang pag-uusapan natin yung kay Yexel na 1 million yung mga kababayan ko ang dapat i-invest mo, ang balik niyan is 50,000 a month. Naghangad po yung mga ibang investors po. Yung iba natin mga investors, hindi ko nila lahat po ay GREED. I repeat, GREED. Wala. Yung OFW, kawawa naman. Timo, 700,000 ang
nadali sa kanya. May ibabalik ba yon? Di ba? Napakahirap. Ito yung balita, mga kababayan ko. Grabe. Sinampahan na po ng reklamo sa Justice Department ang vlogger at negosyanteng si Yexel Sebastian. Kasunod yan ng sumbong ng mga nabiktima umano niya sa isang junket investment scam. Nakatutok si John Consulta. Grabe. Bit-bit ang kanilang mga dokumento. Marami sila. Ng 30 biktima umano at ng National Bureau of Sasabihin ko na sa inyo kung napag-alaman ng NBI po, you know how much talaga ang amount na allegedly na loko, di umano, itong Yexel Sebastian na to, and a certain Mikey Agustin, tumataginting na 50 billion pesos, 50 billion as in billion, of Investigation si Yexel Sebastian sa Department of Justice para yan sa DOJ. paglabag umano sa Syndicated Estafa at Securities and Regulation Code. Milyong-milyong piso raw kasi ang natangay ng online personality sa kanila noong 2023 sa isang junket investment scam. Ang chef sa barko na si Mike nag-invest umano ng 700,000 piso. Matapos siyang pakitaan ni Sebastian ng limpak-limpak na pera. Ayan, ibang mga kababayan natin, pinakitaan na ng limpak na salapi. O siyempre, nainganyo. Influencer pa to. Toy collector to, mga kababayan. Kung maganda naman yung unang niya, yung unang mga video niya, talagang nangongolekta siya ng mga life-size na Iron Man, mga Thor, Spider-Man, Batman, Superman. Kasi mamahalin nga po yun eh. May mga ibang life-size na yung cartoon superhero, 1 million pesos po. Basta yung mga over mga 6 feet or mga 6 plus feet, 1 million po isa nun. Doon nangyari na na-influencean yung ni Sebastian, yung mga followers niya. Paano niya ipasok to? Paano siya pumasok sa investment? Sa di umano Ponzi scheme. Mga bagong biling sasakyan at buwan ng 5% kita. Yun. Nang magkaroon na raw ng problema sa investment, sinubukan pa raw silang papirmahin ni Sebastian sa isang bagong kontrata. Okay. Pero di sila pumayag. Yung una pa lang po, dapat hindi na kayo pumayag po. Saan po kayo nakakita na yung pera nyo ay ipapautang nyo? Sabagay, baka pwede rin yun eh. Baligtad po. Ako ay nagtrabaho sa lending company po. So, yung opisina namin, yung pinagtatrabahuan ko, is nagpapahiram ng pera. Yung kumpanya ang nagpapahiram ng pera. Hindi yung tao. Ibang klase nga, parang yun ang pipirma ng mga itong 1 million ko po ay pinauutang ko sa kumpanya ni so and so. Kikitain do sa 700,000 which is 35,000 nga pong kikitain ko po which is monthly for the whole year. Based sa kontrata po. Tapos nga po, after the contract nga po, ibabalik po nila yung 700,000. Ano po yung guaranteed na maisusoli at maibabalik yung pera namin, which is ang problema kasi rito, nainganyo kayo. Porket influencer, may tiwala na kayo. Porket may itsura, may tiwala na kayo. Pinakitaan na kayo ng Lambo, may tiwala na kayo. Pinakitaan kayo ng 20 million pesos na kwarta. Ayan, kitang-kita. Siguro mga 20 or 30 yan. Hindi ko pwede ma-estimate yan. Mga ganun siguro, 30, 40 million. Kasi isang bundle, 1 million. Siguro mga 40 nga yan. Mga 30. Pag ganyan, mga kababayan ko, naku, mag-isip-isip na kayo. Nakapag-isip kayo, nadagit na yung pera nyo. Di ba? Nadagit na. Wala na. Too late na magsisi, mga kababayan ko. Kaya hindi ko nilalat naman po. Ang gobyerno po ay may treasury bond. Yan talaga. Sigurado yan may ibabalik ng gobyerno yan. Kahit sino maging presidente niyan. Kahit magkagulo man o awat. Diba? Treasury bond yan, mga babayan ko. Sa gobyerno nyo pinagkakatiwala ang pera nyo. Dito sa mga investment pyramiding so-called na yan, una pa lang dapat red flag na yan eh. Di ba? Saka nakakita, pinauutang mo yung pera mo, yung kliyente, pinauutang yung pera mo. Dapat sila magpapautang, yung kumpanya.
Tapos naengganyo kayo sa 5% per month, nakikita kayo ng 50,000, wala. Hindi ko lang alam kung ang alam ko, pwedeng maaresto to si Excel Sebastian, maski nasa Japan siya or nasa Amerika o what part of ng mundo, pwede siya. Pero may mga iba tayong mga ibang bansa na walang extra, ano ba yung extra tradition treaty ba yon, yung pwede mong kunin yung taong yun para arestuhin mo. Wala. I think sa Middle East wala rin ata, sa Africa hindi ko lang alam. Sa European country lang ata, tsaka sa Amerika yun, pwede natin kunin yun, pwedeng arestuhin yun. Pero dito, pasensya na po ayun, yung update po, dinimanda na po siya ng gobyerno, DOJ, NBI at iba pang mga biktima niya. At ang halaga po is di umano'y 50 billion pesos. Lahat-lahat ang nag-invest po sa kanya. Dami, no? Pwede magpa-plastic surgery siya kung ganon, na di umano'y siya ang may kagagawan. Di ba? Shoutout muna tayo. Pasensya na po doon sa mga nag-invest lesson learned na po ito. Marami na kayo nababalitaan naman Marami kayo nababalitaan na may mga investment scam na yan Naalala niyo ba si Baladjay? Excuse me po. I think 2000s yun Ganun din, parang investment scheme or Ponzi scheme, mga kababayan ko. Alam niyo ba, bumili ng property sa Cavite, tinalo pa si Lucio Tan sa bidding. She bought the land sa may Cavite, 90 million pesos. Siguro ang bid lang ni Lucio Tan mas mababa pa ron. O si Baladjay ngayon ay nakakulong. Si Sebastian, may possibility makulong to. Ang sisti lang, biktima din po daw siya. Galing. Tapos napakita yung mga pera, no? May mga junket casino pa yan Doon daw gagamitin. Wala. Next time, huwag kayong maiinganyo. Ilagay nyo yung pera nyo sa magandang negosyo na lang. Di ba hindi yung magiging GREED kayo? Greed. Di ba? Shoutout muna tayo. Ang shoutout natin ay si Cherry Papush Adventures, Ate Ruby Vlog. Cherry, personal ka Oxystab, Shinjin Vlog Official, Mama Michi Tigerfield, Sherlyn Mendrano, Pamangkin, Jen Barona Vlog, Coach MB, Doc Juday, Mama Rena Official, Amrena Vlogs, Tessa Bala Official, Nana Eva TV, Juba de Motorisa de Papaya, de Buko, de Calabasa, de Durian, de Pakwan, Principal Kim, Mayang Vlogs, Eldon SK Vlog, Reps SK Jamming Vlogs, A-Heart Purple, Junito Marinado, Marity Sanchez, Kipetek TV, Remy Pelorino, Tony Marsan. Tony, asan ka na? Lisel Easy Mix, si LJ Mix Vlogs, Angel, si Sikoy, si Kathleen, Chabs De La Cruz, May Bunso, Milatina, Natasha Mix Vlogs, A-Heart Purple, Arlene Hugs, Casablanca, JC is over, Mama Niraj, Jessa Marie 23 Vlogs, Baby Yashing, Eunice and Burgess Tandem, sino ba to? Malus TV, Food Trip Ranger Adventure, Guwapong Lalaksot, Jana Mix Vlogs, Benji Opa Sanchez, Angeline Organson ng New Zealand, Dems Cake, Sweetie Cake Channel, Nuna Wonder PH, Jurens Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Iris Neris Channel, Jarina ng Saudi Arabia, Dala Ricardo ng Israel, Evelyn Orasi, Evelyn Official, Simply Grace, Inaanak, Ate Isabel, Tess Padulina, Nina Laresma Lorsano, Marites Coco, Kojos TV, Tita Marie, Angie of San Francisco, Freddy Albino, Kabaternaga, Roswell Adventure, Family Flower Vlogs, Jovis Official Channel, Charles Lumawig, Abo SKTV, Tita Pearl, Boss Anin, Girlie Mercer and Casey, Banana, Baby Abby, Sarah Vlog, Farouk Fariel, Learn, si JC, no? Si Glendy Anuel, and then si Mother Earth, si Beth Pilapil, Elizabeth Florendo, si John Carol Vlogs o TV, sino pa ba?
si Kapango Vlogs, mga kababayan ko. Medyo napahabang mga kababayan ko kasi importante ito eh. Ang target niya po, mga OFW, mga negosyante, mga politiko, mga artista. Yun, binaritain dito. Di ko na lang tinuloy eh. Maraming nabiktima ito mga babayan ko, di umano. Kaya ito yung update. Dinimanda na nga po si Excel Sebastian. I don't know kung si Mikey sinama. Agustin, mga babayan ko. Kaya pag may mga ganyan nag-aalok sa inyo na 5%, maski 2%, malabo rin yun eh. 3.5 to 5% po. Red flag na po yan. Red flag na po. Medyo yung pera nyo ininegosyo. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video, mga kababayan ko. Pinaghirapan nyo po yan, ha? Huwag basta-basta magtitiwala porkit nagwapo, porkit influencer, porkit 2 million na subscribers, maniniwala na kayo agad, kaagad. Ipapakita ang salapi, ipapakita ang mga magagarang kotse. Ang katapusan po ay sawi, malulugi, magkakasakit pa kayo kasi stress kayo eh. Saan napunta yung pera ko? Mga ganyan, di ba? Mag-ingat po kayo. Maraming salamat. Peace sa inyo lahat.